So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They Ang asked me- pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. that's fine, but it's in the interview, and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. That's Yes, I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked me hear it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan ang galing yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. Let me nandun explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival based Parang hindi on... yung ganun ang dating sa amin eh. Ang That pagkaintindi is namin, the whole apat na truth, plano. Sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. The Senate Committee on Foreign Relations decided na magkaroon po ng second hearing regarding sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Are we seeing same set of cabinet officials representing the executive po sa hearing, or may special instructions ang Pangulo regarding po dito? Wala po. Hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila naman po ay ipapatawag, at dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi naman mag-violate ng executive privilege. That the executive would not be attending the hearing. Ma'am, may binigay ba silang dahilan or tingin nyo na dahilan kung ba't di sila pupunta? Wala, ganun pa rin. Executive privilege at sub-judice. Alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan. Alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege, lahat ng dapit. May sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila. Kasi sayang naman ako ang kakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari, kung nagkamali ako at tatanggapin ko naman, at mas maganda yung nagkakaliwanagan. Kasi pag hindi sumisikot, ang duda ng tao may tinatago.